Buenas tardes, damas y caballeros. Pati ang Philippine National Maritime Council, ang government body or government agency created by President Bongbong Marcos specifically to enhance and to give clarity sa maritime dispute, security, domain awareness kung saan ba yung mga territory natin, and to formulate policies to protect territorial integrity, ay nagbigay na rin ng expert view nila as a result of this very divisive and very troubling and scandalous even and shocking attempt by Senator Rodante Marcoleta and Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, and other senators who are casting doubt, sowing doubt, casting or questioning the credibility, yung ownership natin ng mga isla dyan sa West Philippine Sea. Specifically ngayon, tinatarget nila yung Kalayaan Group of Islands dyan. At maganda naman ito, nagsalita itong official ng Philippine National Maritime Council na isang eksperto talaga sa bagay na ito. At sinabi niya na kung si Marcoleta ay naghahanap ng muhon. Yun ang best. That is the best way to understand this issue. Sabi niya, walang mohon dyan. Hindi yan parang bibili ka ng lupa. Okay, saan ba yung mohon dyan? Tingnan natin. I-check ko na kayo mohon. Wala. Andyan. It is our territory by virtue of our yung una tayo nakadiscover dyan. Nandito yan malapit sa atin. At we exercise ownership dyan. Mayroon nga tayo nirecognize na yan ng mga world communities ng ibang bansa except China, and also may gobyerno tayo diyan, parte yan ng Municipality of Palawan, may populasyon diyan, may airport pa nga diyan, may mga government facility diyan, may city hall diyan. So sabi niya yan those comprise our exercise or exercise of ownership dyan sa Kalayaan Group of Islands. Yan. Kaya maganda ito let's listen in kasi ito talaga ito yung he said it well na ang ginagawa ni panggugulo ni Marcoleta parang tila naghahanap siya ng muhon sa dagat Kaya let's be enlightened by this interview, and we thank DZMM, Mr. Ted Filon, for this video. Pero audio na lang i-play natin kasi medyo stricto si DZMM sa issue ng copyright. Sa linya po ng ating telepono ngayong hapon po ito, siya po ang tagapagsalita ng National Maritime Council, si Undersecretary Alexander Lopez Yusak. Magandang hapon po, Tony Enrica. Alexander Lopez. Good afternoon, Tony po, Enrica. Boss Tony and Ayun, grabe. Hi po, Yusek. Sa ating mga taga-pakinig. Opo, magandang hapon po. Thank you. Yusak, kamusta na po ba kayo dyan sa National Maritime Council? Medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nagkakausap. Pero dahil po sa nangyayaring bangayan po sa pagitan ng Chinese Embassy, ang Coast Guard, saka ng Senado, meron ho bang role ang National Maritime Council para medyo maibsan po ito pong tensyon na umiigting sa pagitan ng dalawang bansa? Oh yeah, definitely meron, no? Sir Tony and Enrica. Konteksto. Opo. Yung National Maritime Council kasi, basically, it's a higher body. At ito ay composed of the different agencies like
DFP, DND, different agencies and departments Opo. na merong mandato sa ating karagatan. And Coast Guard at saka AFP, with yung mga support agencies. So Wow. basically, they report to the council. Opo. At yung council naman ay coming up ng a coherent and cohesive approach to Yeah. any maritime governance issue. Ah. So yung nababanggit natin na yung unfortunately na mga yan Opo. pero nawala sa focus kasi instead na issue nagiging personal yung nagiging Yeah. saka again we are addressing that Yeah. para hindi na talaga siya mag-spiral na to a level na hindi naman dapat umabot. You're addressing it. In what way po, Yusek? In what way? Well, unang-una, yung sinasabi namin na si Commodore Tarela, Yeah. ituloy niya yung kanilang professional na gawain, kanyang mandato by coming up with, yung sinasabi kung ano yung nangyayari sa karagatan, yung truth, kung ano yung legal. So tama yung ginagawa ni Commodore Tarela so far as exposing what is kung ano yung tama, kung ano yung kasinungalingan na Transparency Initiative, di ba po ba? Yan ang Yusek, di ba? definitely, yeah. Yeah. Transparency initiative. Oo. To be, what is the truth, what is true, at ano yung false narratives. Yun ang ginagawa ni So, Tarela. ano kayo? In support. Oo. Supportado nyo si Commodore J. Oo. Yeah, definitely. Okay. Ngayon, ang sinasabi po ni Senador Rodante Marcoleta, wala naman daw tayong karapatan na angkinin ang mga ilang features or ilang mga islands sa ating karagatan dahil hindi naman daw ito Bahagi. Bahagi. Exclusive Oo, economic at zone. wala naman daw tayong mapa na magpapatunay na ito ay bahagi ng ating EEZ. Kailangan mo ba ng mapa, Yusek? Alam mo, kung sa batas at sa batas lang, ang dami nating batas, no? Siguro na model, Opo. actually wala namang mga contradictory sa mga batas na pinalabas natin. Nandun sinasabi niya, yung PD 1596, yung arbitral award, yung Sa UNCLOS. EEZ law, yung 200 nautical exclusive economic zone na consistent sa UNCLOS. Oo. Hindi naman sila actually contradictory, Sir Tony, Mitrika. Kasi yung sinasabi niyang nasa labas na exclusive, okay, nasa labas talaga yon. Pero meron tayong batas na pinagpasahin yung bakit atin yung mga nasa labas na exclusive economic zone. Meron isang batas na para doon at meron namang batas para doon sa EEZ. So these are two different laws Okay. na actually kahit don't contradict, but rather they Complement. complement each other. Okay. So, anong batas yung maaari po Sama-sama nating sila. i-apply dito? Kung hindi yung batas specifying Exclusive economic the EEZ, zone. Yes. yung po bang Maritime Zones Act ang magagamit natin, Yusek? Yung Maritime Zone Act naman kasi ito yung batas na ginawa nating local law na consistent naman ito sa UNCLOS sa arbitral award. Kasi itong batas na to, yung Maritime Zones Act, ay sinasabi kung nasaan ang ating mga katubigan, kung ano yung mga karapatan natin sa mga katubigan na yun, at ano mga pwedeng mga ahensya na pwedeng mag-enforce itong karapatan natin. Okay. So na to sinasabi doon sa Maritime Zones Act, yung territorial limit, contiguous zone, yung exclusive economic zone, hanggang sa extended continental Continental shelf. Yes, Oo. yes. So nakadetalye po dapat dito, Yusek, nakasama nga itong KIG at yung mga isla na kabilang doon sa ating pag-aari, di po ba? Kasi sa KIG, kung titignan mo, no, Yeah. basically, yan eh. Ang batas naman nandito na nagsasabi dito is the PD 1596. It's a local law, Oo. but it is also consistent with the UNCLOS. Kasi pagdating doon sa PD 1596, ito yung batas na nagsabi na ito yung mga areas natin na nag-exercise ng sovereignty. Sovereignty. Oo. Oo. So, different yung sa sovereignty from sovereign right. Pagdating kasi sa EEZ, we exercise a sovereign right. Yeah. So, kasi katubigan yun, ano yung mga karapatan natin na pwedeng gawin, pangingisda, Oo. Yung resources. energy activities, and Oo. everything, no? Yes. Pero pagdating naman doon sa PD 1596, ito naman yung sovereignty. Yung atin ito, at ito yung mga kunyari isla, no? O bato yan. Yes. Mga Pag yan, reef. pag lutang sa tubig, Yes. meron siya tinatawag na
nautical miles extended. territorial sea. Oo. So pagdating sa karagatan na yun, meron tayong right doon. Yes, yes. Kasi ang nangyayari kasi, nag-ahalo, nagmi-mix ng dalawang batas, hindi naman dapat pagkaguhin. No? Oo. So yun yun. Pinasabong-sabong ni Marcoleta. No, Okay. anyway, Yusek, sinusubukan nga namin malaman kung matrace at least kung ang NAMRIA po ay inatasan na gumawa ng mapa indicating nasaan po ang mga features ng West Philippine Sea. Saan ho ba sila kumukuha ng instruction? Sa National Maritime Council ho ba? Well, meron silang mandato kasi sila talaga yung ahensya na gumagawa ng mapa, no? Yes. Yung ginawa yung batas ng Maritime Zones Act. Opo. Siyempre, ang nangyayari kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, ano yung extent. Kung ang extent ang pinag-uusapan, meron na tayong batas doon. Yung basically, the baseline law, yung sinasabi lang coordinate nandun sa baseline law, saka mechanical na lang yun. Extend mo lang yung 200, nandun na yun. Hindi mo na yung extent natin. Pero dun sa kanya pong, sorry partner, dun po sa kanya kasing mga komento, like for example, nagsalita siya sa Committee on Appointments, iginigiit niya na pakita nyo sa amin yung mapa. Naghahanap po talaga ng mapa na printed. Kumbaga may mapa na nandun, nakaprint ang West Philippine Sea at kung ano ang mga features na nandun sa loob ng West Philippine Sea, kung isla man yun o reef man yun o bato lamang. Sino ho ba ang dapat na tanungin kung saan pagbabasihan ng mapa? Kasi NAMRIA, tinanong po namin, Yusek, just to be clear, kung pwede ho silang magsalita dito sa programa natin today, nagpaumanhin muna at sinabi, naghihintay pa nga daw sila ng daang utos o instructions sa higher ups. Sino ho ba ang higher up na magbibigay ng instructions sa NAMRIA, Yusek? Basically, again, yung National Maritime Council, siguro yun yung sinasabi, which is actually correct. Tama kayo. Kayo ang magbibigay ng instruction. Kasi even yung paglalabas ng mapa, paano mag-enforce ng ating maritime right, nakaloob kasi yun sa maritime governance, no? Hindi ko may Tagalog ko pa pala maritime governance. Okay lang, maritime governance. Pamamahala sa ating katubigan. Pamamahala ng ating karagatan. So, nandun yun. Ang meron lang kasi mga technical issues pagdating sa paggagawa ng lupa. Of course. Kasi very careful tayo doon. Kasi kung western part lang, na-delay yun Kaya lang, meron kasi other areas, for example, yung sa south, no? Alam naman yung issue pagdating sa south. Meron din tayong issue pagdating doon sa southern part, no? Over yung Palawan. And also on the northern part. So may overlapping claims. So we are very careful. Kasi pag naglabas tayo doon, baka vulnerable tayo So, we need to be very, very careful pagdating sa paglalabas. Kasi hindi lang pwedeng western part lang. Kasi pag naglabas tayo ng mapa, it covers the dapat lahat. So, correct. Are you saying, Yusek, na as of now, wala tayong official map na magpapakita ng delineation ng ano ang ating pag-aari at hindi? Hindi, medyo ikat na natin. Medyo, pati mga reporter na confused. Hindi naman sinasabi kailangan mapa talaga. Coordinates lang Di ba? Doon yan. Alam nyo naman yung coordinates dito from longitude, latitude, yung mga ganun. So, dyan pwede mo na ma-establish at yun, tulad ng later on in the interview, sinabi niya, he described it graphically, itong si Lopez, na yun lang ang longitude and latitude ang dapat basehan, hindi yung mga drawing dahil di naman pwede lagyan ng muhon yung dagat, ganun. So, klarong-klaro, he is really asserting na ang daming batas, ang daming international recognition, at tayo nakadiscover niyan about 300, 400 years ago, tayo naka-occupy dyan, na-recognize siya ng international community, na United Nations Convention on the Law of the Sea, lahat na-recognize except China. So, clearly, what is happening now ay Marcoleta, working with China, is casting doubt. Kumbaga, siya mismo na nagpapakalat, nagpapa-float
na mga argumento para iparating sa China na tayo mismo confused. Tayo mismo confused. Kahit tayo mismo hindi alam kung atin ba talaga ang West Philippine Sea. So yan ang ginagawa ni Marcoleta. Para later on sasabihin ng China, kayo nga mismo duda kung sa inyo ba yan. Kami sure na sure kami, kayo duda. So hindi sa inyo yan, amin yan. So that's why we go back doon sa panawagan natin na dapat talaga somebody should shut Marcoleta up, ha? Dapat kapwa senador niya or a concerned citizen mag-file ng ethics committee complaint para ma-expel na si Marcoleta sa Senado. Is already doing so much damage. As a senator, he is already giving China an advantage sa argumento over the West Philippine Sea. In the future, China can already go to the United Nations, to maritime agencies abroad na sinabi, amin yan kasi kahit mga Pilipino nga, hindi sure kanila yan. Kaya gusto ni Marcoleta magdebate para mas lalong ipalandakan ng China na sila ka mismo nagdidebate na among themselves dahil hindi rin sila sure kung kanila yan. So dapat Marcoleta should be, tama yung online petition, it should be made to shut up. And the best way to do that either to suspend him as a senator or to expel him. Kasi that way, kung magsalita pa siya, marami naman pera ang media, ang China para magbayad ng mga media, magpa-press con o magbayad ng mga trolls. At least he will be speaking as an ordinary citizen. Kung pwede rin, madisbar rin. Kasi, syempre, ang credibility niya ngayon, dalawa, ay dahil senador siya, pangalawa, ay dahil lawyer siya. So, he should not only be expelled from the Senate, but he should also be disbarred. Kasi yung action niya is giving the law profession a bad image. Na parang mga traitor naging traitor ng imahe ng mga lawyer sa bansa. So sige, yan po ang dagdag na informative vlog natin dito sa issue na ito. Please share this vlog para umabot ito kay Marcoleta, and please share this vlog para umabot ito sa Kongreso. Please like it too para mapunta ito sa mga inbox ng mga senador. Somebody should take the initiative to suspend or to expel Marcoleta from the Senate. So thank you very much everyone for watching me or for joining me in this pre-recorded vlog. Good day to all and see you in my next vlog.